buong sandatahang lakas at kapangyarihan ng Amerika, ipatitikim umano ni Donald Trump sa Iran kung aatake ito sa US. Ito ang matinding tugon ni Trump laban sa banta ng Iran na aatakihin umano nito ang mga barko at military bases ng US, UK at France kung haharangin umano ng mga ito ang missile strike ng Iran laban sa Israel. Subalit nanindigan si Trump na tutulungan umano nito ang Israel para maipagtanggol nito ang kanilang sarili at inamin rin ng mga opisyal ng US na pinabagsak na nila ang ilang missiles at drones ng Iran nang inatake nito ang Israel, habang ang presidente naman ng France ay nanindigan rin na tutulungan nito ang Israel upang ipagtanggol ang sarili nito laban sa paghihiganti ng Iran. Kaya naman sa madaling salita ay tila ibinabalik lang ng US at France sa Iran ang ginawa nila sa Israel. Kung matatandaan kasi natin, sa pagsisimula ng digmaan ng Israel laban sa Hamas, ay tahasang nagbigay ng pagsuporta ang Iran sa pag-atake ng Hamas sa Israel, habang itinatanggi naman ito ang kanilang partisipasyon sa pagpaplano o pagsasagawa ng mga pag-atake sa Israel. Isang bagay na ginagamit rin ngayon ng US laban sa Iran, kung saan bagamat aminado si Trump na sinusuportahan nito ang Israel, ay itinatanggi rin ito na may kinalaman sila sa pag-atake ng Israel sa Iran. Kaya naman sa pagpapatuloy ng direktang labanan ngayon sa pagitan ng Israel at Iran, ay ang Iran naman ang maraming kalaban, at sa pagkakataong ito ay tila nga naubusan na rin ng sandata ang Hezbollah dahil matapos matalo ang kanilang kampo sa Syria, ay tiyak na mas mahirap na para sa Iran na magpadala ng mga sandata sa Lebanon para sa mga natitirang Hezbollah, kung kaya't halos wala ng bomba ang nagmumula sa Lebanon at Gaza patungo sa Israel. Kaya't napakaraming panahon ngayon ng Israel para pagtuunan ng pansin ng Iran, kabilang na ang Houthi rebel na halos nabomba na ng Israel ang lahat ng mahahalagang infrastruktura ng rehiyong kontrolado nito. Kaya naman ang halos araw-araw na pag-atake ng Israel noon sa Hezbollah at Hamas ay magagawa na ngayon ng Israel sa Iran at Houthi rebel, lalo pa at buong-buo ang suporta ng administrasyong Trump para sa kanila. Kaya't malinaw na ang dating posisyon ng Israel na pinagtutulungan ng napakaraming kalaban nito, ngayon ay ang Iran naman ang tila naiipit sa sitwasyong ito. At kung talagang aatakihin ng Iran ang mga base ng US at France sa pagkakataong ito na napakahina na ng Hamas at Hezbollah laban sa Israel, ay maaaring maging impyerno na ang Iran kung tututuhanin ni Trump ang banta nito. Dahil sa lakas at dami ng buong puwersa ng US, ay baka hindi pa ito magkasya sa Iran dahil sa dami ng mga pinaka-advanced na mga bombers at jet fighters nito, mga pinaka-advanced na warships at submarino, kabilang pa ang iba't ibang uri ng mga pinaka-advanced na missile system sa buong mundo. At sa katunayan, kahit ang mga base militar lang ng US sa Middle East, ang pakilusin nito ay kayang-kaya na nito mag-isa ang Iran. At dahil ang Israel ang tunay na kalaban ng Iran, ay baka lumagpas pa sila sa impyerno kung buong puwersang sasalakay ang Israel at US sa pagkakataong ito, lalo pa kung madadamay ang mga military bases ng US sa Middle East, na mangangahulugang maaaring maging ang mga bansang ito ay magagalit sa Iran na mas lalong magpaparami ng kanilang mga kalaban. Kaya't halos wala ng tsansa para sa Iran sa pagkakataong ito, kundi ang makipagkasundo na lang sa US sa kanilang nuclear program kaysa maghuramentado, dahil sa Israel pa lang ay halatang hindi na sila mananalo. Kung mapapansin kasi natin sa bawat pag-atake ng Israel sa mga kalaban nito, ang lahat ng kanilang pag-atake ay tumatama sa mga targets nito. Samantala kapag ang mga kalaban naman ng Israel ang umaatake sa kanila, ay kadalasang nasasalag lang ng Israel ang napakarami nilang tira. Kaya't malinaw kung gaano kalupit sa labanan ng Israel kumpara sa Iran. At kung mapapansin natin ang ginawa ng Israel sa Hezbollah, kung saan ay inubos nito ang mga leader nila, na ngayon ay ang mga leader naman ng Iran ang tinatarget nila. Isang masamang pangitain para sa matataas na opisyales ng Iran, kung kaya't may ilang mga video na kumakalat ngayon sa social media na di umano ay isa-isa nang tumatakas sa Iran ang ilang matataas na opisyalis nila, at kahit pa ang kanilang mga mamamayan ay nag-uunahan na sa paglabas ng bansa dahil sa takot na araw-arawin sila ng Israel
Lalo pa at tila nga ay winasak na rin ng Israel ang pinakamalalaking nuclear facilities ng Iran dahil kung wala silang kakayahan na gumamit ng nuclear weapons laban sa Israel, ay maaari silang masampulan ng isang nuclear na pag-atake mula sa Israel. Dahil kung aabot sa desperasyon ng Iran at pauulanan nito ng libu-libong missiles ang lahat ng dako ng Israel, ay maaari itong magamit ng Israel na dahilan para gumamit ng nuclear weapons dahil napakaliit na bansa lamang ng Israel kumpara sa Iran, kaya't hindi maiaalis ang posibilidad na gamitin ng Israel ang nuclear weapons nito para pasukuin ang Iran gaya ng ginawa noon ng US sa Japan. Lalo pa at suportado ng US at ng ilang mga bansa sa Europa ang Israel, kaya't maaari itong makalusot sa kritisismo o panawagang kaparusahan ng maraming bansa sa mundo. Kaya't malinaw pa sa sikat ng araw ang kalamangan ng Israel ngayon laban sa Iran dahil sa pagkatalo ng Hamas at Hezbollah, kasabay ng malalaking pagkatalo ng Houthi rebel dahil sa pagkawasak ng mga daungan, paliparan at iba pa nilang pinakamahalagang infrastruktura. Kaya't kung tunay na mahusay ang Iran sa digmaan, ay napakalaki ng tsansa na napagtantunan nila na sa sitwasyong ito, ang kanilang mga pananakot o pagbabanta ay hindi na uubra. Kaya't napakalaki rin ang posibilidad na ang ilang matataas na opisyal ng Iran ay naghahanda na para sa posibleng pakikipag-ayos sa hinaharap para sa Amerika at ang paghahandang ito ay posibleng maisakatuparan sa sandaling maganap ang pinaplano ng Israel na targetin ang mismong supreme leader ng Iran. Dahil sa paraang ito ay maaaring mapalitan na ang mga hardliners na mga opisyal sa bansang ito na maaaring maging daan sa pagbabago ng kanilang pamamahala sa bansang ito sa ilalim ng impluwensya ng US at mga allies nito. At kapag nangyari ito, ay tiyak na wala nang mangangahas pa na muling sumalakay sa mga Hudyo at mas lalong lalakas ang impluwensya ng US sa rehiyong ito. Isang bagay naman na tiyak ay pangangambahan ng husto ng mga Tsino dahil kung mapapasailalim sa impluwensya ng US at Israel ang Iran, ay maaaring mas lumaki ang tsansa na mapahintunan ni Trump si Putin sa pakikidigma sa Ukraine dahil kung makokontrol ng US ang Iran, ay maaaring mahinto ang pagpapadala ng Iran ng mga drones para sa Russia at maaari ring tuluyang mahinto ang kalakalan nila. Isang napakalaking kawalan para sa Russia dahil ang Iran ang isa sa pinakamalaking trading partners nila. At sa ganitong sitwasyon ay mas dadami rin ang mga paraan ng US para bigyang pressure ang China dahil ang China ay isa rin sa pinakamalaking trading partners nila. At sa pamamagitan ng pagpapabagsak sa rehimeng ito ay tiyak na maraming sikretong matutuklasan ng US laban sa kahinaan ng mga Tsino gaya ng mga kumpanyang may lihim na koneksyon sa Russia at China sa bansang ito na maaaring maging daan upang mas maging mahigpit ang mga sanctions ng US laban sa Russia at mga Tsino.